Po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. Ang sabi niya, bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Unang hearing pa lang ako, alam ba niyo kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yeah. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee ibibigay nila sa akin? Nako, Ikaw, may iniisip mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election sen itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD dyan sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka. Sinubukan ko sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya na interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan.
Oo, kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, saka, sige ka ako, sige. Baka Try. Try Subukan mo lang. nga ako, pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oho. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Okay, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Minsan, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Ang atin magiging Vox Populi sa araw na ito, ay yaman din lamang National Heroes Day ngayon at pag-uusapan natin itong mga katiwalian, graft and corruption sa gobyerno. Ito pong ating Vox Populi. May mga leader pa ba ngayon sa gobyerno na kasing tapang at malasakit ng ating mga bayani? Meron pa ba o wala na? Kung ang sagot nyo po ay meron, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay parang wala na. Ang karamihan nga lang dyan ayaw pangalanan. Kasi hindi naman sila ganun eh. Pero patuloy nilang ginagampanan ng tungkulin nila. Tama. Marami akong kakilala dyan, Marami akong kakilala. Yung iba, hindi leader, ngunit para sa akin, leader pa rin sila. Katulad ng mga magulang natin dyan. Ay, number one yan. Kahit na bumabagyo, bumabaha, talagang itinataguyod ang mga pamilya. Dito lang sa studio dyan. May nakita ko rito na sa aking palagay, bayani rin. Ba? Isipin mo, hindi naman naka-duty. Hindi naman panghapon ito, biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Pero dahil sa kanyang Nagbabawi yan, Sen. Sa kanyang sariling pagmamalasakit sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Yan ay kadakilaan. Yan ay kabayanihan. Ang malungkot din yan, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan tinext si Mrs. Programa ko kasi ni Sen Dante. Ako na may napapagamit. Kabayanihan naman ang pinag-uusapan. Kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, kahit na bagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-hali. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Makita mo yan talagang kuminsan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Maganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Pagkatingin yung sweldo, masisiphayo lang sila. At marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito.
talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Oho. Walang katwiran dyan eh. Oho. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin, ang mga OFWs, nako, #1 mga followers niyo po yan, Sen. Ano? Oo, napakarami. Tagapagtanggol yan sa mga umaapi sa inyo eh. Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang, talaga nakakabigay talaga ng ano, ng saya. Ano? Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Oo. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, madaling araw pa lang, nandun na sila eh. Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo, isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao na kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo, mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Ano? Nakikita ko rin yan. Opo. Eh, well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba kasistematiko? Ito hong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag. Systemic ba yan? Yung systemic kasi, sabi ng mga nag-aral sa social sciences. Opo. Pag sinabi mong systemic, ito yung nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako, ayokong tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayokong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang sa kanyang partidon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa niya yung nandun eh. Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa yung nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magbabakasakali ka pa ba? Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba?